Good morning guys. Good morning Philippines. Good morning Taiwan. Mag-aalmusal na si Inday. Ang palaman niya na jam, pineapple jam, yung ginawa ko. Ay, hindi pala pineapple jam, apple jam. Siyempre may isang itlog. Alam niyo guys, pag nag-aalmusal kayo lagi na may itlog, hindi tataas yung BP niyo. Normal lang yung BP niyo palagi. Pag kayo ay ano, kasi yung itlog pati guys ay nakakapayat. Naniwala kayo dun? Wala, kawawa naman yung aking dibdib guys. Nagka-rasis, ayan, kitang-kita niyo. Punong-puno ng rasis. Tapos, may tira pa akong biko, ay uubusin ko na. Ito na lang yung natitira sa dami kong niluto. At syempre, hindi mawawala ang kape. Black coffee! Ayan. Black coffee talaga guys, ipaglalabang ka talaga nito guys. Maitim na kape. Matapang, black coffee without sugar. Kaya umpisa na natin ang paglapang. Alam nyo guys, hindi masama yung mag-almusal ng heavy breakfast. Kasi nga, magdamag tayong natulog ay gutom na gutom tayo. Kaya sa umaga, mas maganda mag-almusal kayo ng marami. Sa gabi lang huwag kayong kumain ng marami. Ayun. Tapos tanghalian, kailangan kanin. Lapang na na! Sarap. Masarap talaga yung niluto kong ano. Apple jam. Kaya naman yung amo ko, gustong-gusto lagi ako pinagluluto ng palaman. Hindi talaga siya bumibili ng palaman kasi yung binabaon niya sa school kasi nagtatrabaho yung amo ko. Ako ang nagluluto. Lapit naman ito, kitang-kita yung akin. Lumayo-layo ka naman ng konti. Kaya gustong-gusto niya madalang akong kumain ng niluto kong palaman, pero ngayon tinikman ko siya, sarap talaga. Ang sarap guys ng apple jam. Kaya sa gustong makaalam kung paano pagluto ng mga palaman sa tinapay, mag-PM kayo sa akin guys at mag-comment lang below. Tuturo ko sa inyo kung paano pagluluto. So, promise guys, ang sarap. Tapusin natin. Sarap na almusal kong nag-aaral. Si Evelyn ay kanina pa nag-almusal. Alam nyo guys, ang inalmusal ni Evelyn ay kanin. Narinig ko, nakahiga pa ako, nagsasangag na ng kanin, kaya kanin ang inalmusal ni Evelyn. Sarap. Ang sarap ng itlog. Pag may araw-araw kayo isang itlog sa umaga, maganda to sa katawan guys. Saka hindi rin nakakataba. Hindi naman ako mataba, okay lang yan. Malaki lang yung braso ko, kabubuhat sa alaga. Sarap. Nagsisigaw yung alaga ko. Alaga ko nasa harap ko, ayun, nakaupo lang siya doon. Kasi yung alaga ko guys, bedridden siya. Hindi rin siya nakakapagsalita. Ang salita lang niya ungul-ungul lang siya. Nung dumating ako dito sa Taiwan, nakakapagsalita pa siyang kunti-kunti. Hanggang siya nawala ng ulirat. Nalimutan na yung sarili niya hanggang sa wala. Pero hindi niya nalilimutan kumain. Kasi kaso mo, yung pagkain niya, biniblender ko yung pagkain niya. Pero normal pa siyang kumain. Malakas. Tapos magsi-CR siya. Normal pa din guys. Kasi sa CR siya nagsi-CR.
Yan. Oo guys. 10 years ko nang alaga itong alaga ko dito sa Taiwan. Okay naman siya, pero sabi ng doktor, talagang hindi na siya gagaling kasi kumbaga naghihintay na lang ng kung kailan siya kunin ni Lord kasi wala nang pagaling pala yun, yung ano, yung sakit na yun na ano, Alzheimer. Nakakasad ano, pag nagka-Alzheimer pala, malilimutan mo lahat-lahat. Malimutan mo lahat na nakalimutan mo na, pati nga yung paglalakad na, hindi na siya. Dati nung pagdating ko dito sa Taiwan naglalakad siya, pero ngayon wala na. Hindi na din siya naglalakad, wala na, nalimutan niya na lahat, wala na. Hanggang sa ayan, bedridden na siya. Pero mahal na mahal ko tong alaga ko na to guys. Sobrang mahal na mahal ko to. Ayun, nag-uungol-ungol na naman. Wait ka lang dyan mama, nakain pa ang iyong yaya. Grabe ang laki ng katawan. Wait lang guys. Wait. Nilagyan ko kasi gamot yung kanyang ano, yung kanyang dibdib kasi nag-aano. Dami ko almusal. Ang dami, gusto kaya to? May enjoy kasi ako, ang sarap yung palaman. Hindi ano siya guys, yung apple jam kong ginawa, hindi siya masyadong matamis. Basta yung lasap na lasap mo, yung katamtaman lang talaga yung sarap. Sarap talaga. Itong tinapay na ito guys, ininit ko lang, hindi ako nagtosta. In-steam ko lang. Tinapos talaga yung video. Sarap. Lapit na ulit. Pinili talagang ubusin. Okay lang yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman masama yung magkain ng heavy breakfast. Grabe yung dibdib ko talaga.
nagkaroon ng rashes. Ubos! Inubos talaga ni Inday. Ubos na ubos talaga. Kala mo lang yun, may isa pa. Pero parang mamaya ko na ito kakainin. Kasi parang hindi ko na kaya. Kape na lang, dir. Kape na lang, kwentuhan na lang tayo. Ayan, at tayo na nga guys. Masarap ang mag-almusal ng maraming almusal. Kung mayroon kang aalmusalin. Pero doon sa mga nagda-diet, ang payo ko sa inyo, mag-almusal kayo ng madami guys. Sa gabi lang kayo, huwag kumain ng marami. Sa almusal, okay lang yan. Tapos sa tanghalian, kumain din kayong kanin, syempre. Para mapanatilin yung healthy yung katawan niyo. Lalo na doon sa mga doon sa mga nagme-maintenance ng gamot. Yung sa high blood, kailangan nyo huwag kayo magpapagutom. Kailangan pag nakakaramdam kayo ng gutom, yung pag ng tiyan nyo, ikain nyo ng ikain agad. Alam nyo guys kasi, pag hindi nyo kinain yan, masusugat yung bituka nyo. Kaya, kayo guys, mag-ready kayo lagi ng saging. Sa mga nagmi-maintenance dyan ng gamot, kailangan may saging kayo lagi sa biskwit. Kasi, yun ang pinakang mabisang paraan para hindi sumakit yung sikmura. Diba, nararamdaman nyo naman yung kung nagmi-maintenance kayo na parang feeling mo, sumasakit yung sikmura mo, nagugutom ka. Ikain mo kagad ng isang saging at saka biskwit, tapos yun, hindi masisira yung bituka nyo. Kasi alam na natin, yung mga nagmi-maintenance dyan, forever na yung maintenance na yan hanggang habang nabubuhay tayo, pang pahaba ng buhay yan. Kaya, huwag kayong alagaan ninyong sarili nyo kasi kailangan natin na huwag magka-damage yung bituka natin dahil sa iniinom nating maintenance. Ayan. Kasi dati, ako kasi, pagsampa ko ng Taiwan, hindi naman ako hindi naman ako high blood tapos ayun lagi akong nahihilo tapos mataas na ang BP, kaya inirekomenda ng doktor ko dito sa Taiwan na mag-maintenance na ako. Kaya, ayun, mula nag-maintenance ako, normal yung aking BP. Ayan. Kaya, ang ginagawa ko naman para hindi masira yung aking sikmura. Yung aking bituka, ikakain ko lagi yan pag nakakaramdam ako ng gutom. Ayun, kasi bawal tayong nagugutom pag tayo ay nagmi-maintenance. Gets nyo? Ayan, bye! Paalam. Sana may natutunan kayo sa aking mga kwentong. Bye everyone! I love you all!